anong part ka ng pelikula. But anyway, how was it working with Direk Zig Dulay, knowing kung gaano kagaling naman talaga si Direk? Is it mahigpit, maarte, maiksi pasensya, mataray, mapait, alin doon? Actually, katrabaho ko si Direk sa bago kong teleserye. Kasama si Marian Rivera, Gabi okay. So, magkasama na kami before the movie. Okay. So, napakagaan niyang katrabaho. As in, si Direk yung type na hindi ka mape-pressure masyado sa kanya. Mape-pressure ka sa reputation niya bilang isang napakahusay, napakagaling na director, award-winning. Yun yung reputation niya. Yes, yung mga... Hindi yung katulad ng reputation ng ibang director. Yung mga accolades niya, diba? So parang yun yung nakaka-pressure. But as bilang katrabaho, he's so easy to work with. He's so... parang for me, I'm so relaxed with him kasi. So parang nag-worry ako, but but ang chill ko ngayon kasi usually I'm always like on my toes. Pagdating sa ibang mga director kasi syempre you don't want to disappoint. But with Direk Zig kasi he always makes I think everyone feel comfortable in a way because his presence is very I don't know, relaxing for me. I love working with Direk Zig. Chill lang siya sa set? Chill lang siya sa... Well, for me para sa akin, he's so chill, he's so real. So, I don't really get... I don't feel uncomfortable working with Direk Zig. I love working with him so much. And what about Ding Dong Dantes? Kasi syempre, di mo kita pwedeng tanungin sa eksena ni Alessandra, di ba? So, with Ding Dong Dantes na lang. With Ding Dong, it was nice to work with him again. Kasi yung last time na nakatrabaho ko siya, siguro mga 10 years ago. We had a teleserye before. 10 years ago. Pahiram ng sandali. And that was like a decade ago. So habang ka-eksena ko siya, sabi niya, tagal na, no? Sabi ko, nga, 10 years na. Sabi niya, 10 years na ba? Sabi niya, oo, 10. It's been a decade. So, syempre nag-grow ako bilang isang actor. Like, during that time kasi, takot pa ako and baguhan pa lang ako. So, I was really pressured to work with Ding Dong. And then now, things have changed because parang I'm an adult now. So, it's easier to, I guess, work with yung mga dati mong iniidolo. Or I mean, hanggang ngayon, pero, like Alessandra De Rossi, di ba? Before, hi ma'am, hello po ma'am. Before, idol na idol mo si Alessandra. Idol po. Nung bata ka kayo, yes, idol mo po kayo, gano'n. Eh ngayon parang, ano na baklad. So, iba yung feeling to grow as an artist and to work with the people that you respect on like an adult level, kumbaga. Okay, yun. Thank you. Thank you so much. Last na lang kay Direk Zig, yung totoo, alin ang dito sa movie na to, sino yung mas madali mong dinirect? Yung bata o yung mga veteran? Well, sa totoong buhay, medyo mas napadali yung trabaho ko bilang director kasi mahusay yung mga artista na nakasama. Walang edges yun. Oo, mas direct, mas napadali yung buhay ko bilang director kasi mahusay sila. Kasi ako naman sa set, collaborative ako eh. Kinakausap ko sila, ano sa tingin niyo dun sa eksena, ano sa tingin niyo dun sa characters. So parang walang pilitan. Ako naniniwala ako na malaki yung iaambag nila doon sa eksena or doon sa buong pelikula. Tapos nandun lang ako para mag-guide. Paano natin papalabasin yung pakiramdam, yung kaluluwa ng eksena, parang ganon. Mas siguro kasi marami na rin ako mga pelikula na mga bata yung mga artista. Tapos lahat sila, katulad din ni Yuen, pag napanood nila yung pelikula, mahuhusay yung mga batang yun. Pero laging struggle kung paano i-direct yung mga bata. Oo, lagi. Kasi parang yan kakasangkapanin mo yung pagkatao niya. Papasok mo siya dun sa character, hindi pwedeng ini-stereotype mo siya or kinukulong mo siya dun sa isang itsura lang. Kasi bata yun, parang ganun. Hindi mo alam kung paano makakakontribute
parang, kumbaga, yung pagkatao niya mismo or siya mismo, kikilalanin mo muna, which is nakatulong. Yung sinabi ni Yuwen kanina na bago kami nag-start, nag-workshop muna siya eh. So, nandun ako every time para kinikilala ko siya, para alam ko kung ano yung mga instructions na mag-work. Alam ko kung paano yung treatment sa kanya dun sa set, parang ganon. Yun yung mas struggle sa akin. Though, ano ko naman na, somehow, hindi naman gamay, kundi alam ko na yun yung pagdadaanan ko pag nagdidirect ako ng mga batang katulad. Kasi may ibang director na pag-crying scene talagang gumagawa sila ng parang para paiyakin yung bata, di ba? Hindi. Tinatakot ba? Sa akin lang, sinasabi ko lang, pagkatapos nito yayaman ka na. Hindi. Bongga mo Hindi. pala. Grabe naman pala motivation. Hindi, mas siguro dahil nakilala na niya ako or magkakilala na kami, hindi kami umaabot dun sa point na gano'n. Na, iyak ka, dapat ganito, ganyan. Matalino naman kasi siyang bata. Parang nagigets niya agad na, saka ako, thank you sa mga sinabi ni Max. Pero, pagdating sa set, ako, hindi ko tinitigilan yung mga artista hanggat hindi lumalabas yung dapat na lumabas doon sa eksena. So, hindi exemption dun hindi exempted si Yuwen. Kung kailangan na mag-ulit-ulit. Talaga direct, kahit ilang takes, hindi mo titigilan. Madami akong mag-takes. Yun yung para... So, sino pinakamaraming takes, Charot? Hindi, huwag na. Biglang nag-isip. Hindi, kasi halos pare-pareho. Kasi, siya even ako pag nasa set ako, pinagdududahan ko pati yung sarili ko. Parang ganon. So, nag-aas ako ng ibang version, nag-aas ako ng ibang atake, kasi baka mali din yung decision ko, yung parang ganon. So, And sino magde-decide? Ikaw rin, syempre. yung tadhana, Hindi, yung universe na. Ganun version. Ikaw din, syempre, pero nagdududa ka kasi at first, eh. Oo, na iba-iba. Kasi alam ko editor din kasi ako, Sir Don. So alam ko na pagdating doon sa post-prod, pag nag-edit na, may mga decision kang hindi laging tama pagdating doon sa set. Later mo malalaman. So binibigyan ko ng espasyo yung yung pagkakamali na yun, or baka hindi okay, parang ganun. So even si Yuwen, humihingi ako ng ibang version. May version siya na dapat may luha, may version siya na dapat wala, may version siya na dapat malumanay, may version siya na dapat hindi rin, parang gano'n. Para may kompleto kami. Kompleto ako later pag hinarap ko na sila dun sa edit. Which is, yun yung maganda kasi mapa-adult man, mapa-veterano man o mga bata, sure ako na mabubuo yung pelikula dun sa timpla na gusto namin kasi naibigay nila lahat. Okay, at least hindi na film na katulad ng araw kasi syempre, ang gastos nun kung ilang version yan, di ba? Saka yun yung pinagpapasalamat namin na kapag hindi nag-work, madami ka pang mga options kasi nga hindi na siya rolyo. Parang siguro kapag rolyo, baka mas madaming preparation time. Baka mas yun yung kailangan. Thank you very much. Nag-wish ka ba ng best director for this film? Meron ako niyan, charot. Naku, dapat pinamanifest mo direct. Ito yung parang... Ako, hindi naman. Hindi na, kasi ako, sir, sa totoong buhay, hindi naman ako gumagawa ng pelikula para manalo ng award. Kasi marami na ako ng charot. Baka yun yung dahilan kung bakit nararamdaman ng mga tao na yung pelikula. Kasi, totoo yun, lahat ng mga katrabaho ko sa set, magpaserye man or sa pelikula, ginagawa ko yung best ko. Binibigay ko yung lahat ng makakaya ko para maibigay kung ano yung hinihingi ng material. At yung pakiramdam na sa totoong buhay yung mga nababasa dun sa softmed o kaya yung mga text mismo ng mga taong nakapanood,
walang halong etos, pero mas better pa yun kesa dun sa award. Natuwa yung mga tao na nakapanood. Yun naman in the first place, yung gusto naming mangyari. Yun naman yung gustong mangyari. Kasi yun yung mantra ko bilang isang filmmaker, Sir Don, na parang ang pinaka-importante sa lahat dun sa paggawa ng pelikula ay makapaglikha ka, makapag-create ka ng connection ng pelikula mo doon sa audience. Yes, Kasi without that connection, walang silbi yung pelikula. Parang gano'n. Okay. So, sinisikap ko lagi na sinisikap ko lagi na kumonect doon sa audience, mapa-emosyon man yan, intellectual or kung ano man. Basta sinisikap ko lagi na paano ito makakaabot doon sa manonood. At doon sa mga natanggap naming mga comments or reactions, I think nag-succeed kami. Wala, yun pa lang, feeling ko, panalo na kami. Kasi ibig sabihin, nag-succeed, tagumpay yung ginawa namin doon sa pelikula, nakarating siya doon sa mga tao. Okay, pero naka-culture na. Marami na ako niyan. Direct Zip Tulay. Pwede ito ko na rin. Congratulations. Ako rin. Okay. Paki-quote din yun. Na marami din. Ay, oo naman, ikaw pa ba? Thank you. Sir Don, thank you so much.